will popularity play any role in the ongoing pre-trial hearings? Because if you look at the discourse online, Attorney Carranza, no, and you will see that some people are pointing out that it's as if Attorney Kaufman is speaking like he's speaking straight to Filipino supporters of President Duterte. It's not clear to me. Kung ikaw ang abogado ni Duterte, ang gusto mong mangyari, huwag nang makulong si Rodrigo Duterte. Ito, importanteng sabihin. No? On Friday, February 27, magiging iba yung hearing. No? It's also the annual hearing on detention of Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, every year, ang ICC nagkakaroon ng hearing tungkol sa mga taong detenido sa ICC detention. No? They review the conditions of detention. And so, oportunidad na sana ito ni Nicholas Kaufman to bring up what is bringing up already, no? Na-deny na, no? Na si Duterte, hindi na nakakatanda. Although all these arguments are already rejected by the pre-trial chamber. But instead of focusing on that, instead of focusing on getting, the minimum of what any criminal lawyer would want for his client who is a defendant and in prison, which is temporary release, diniin niya tuloy yung popularity, which doesn't matter to these three judges. So that doesn't matter to the other judges of the ICC. As a matter of fact, what matters to the ICC, the only thing that would matter to the ICC in this context would be obstruction of justice. No? Kapag lumalapit na yung argumento ng abogado o kahit sino man, sumasali dito sa ICC hearings na obstruction of justice na, no? Hinaharang na nila ang maayos na pagpapadaloy ng katarungan sa ICC, even that would be a crime. So he also has to calibrate his own arguments. Attorney Carranza, I asked that question because if you listen dito sa mga supporters ni Pangulong Duterte, ang sinasabi nila, hindi fair na kasuhan si Pangulong Duterte because yes, may mga namatay, pero ang sinasabi nila, it's for the benefit of the Filipino people. So valid ba yung ganong argumento? Hindi ba pwede yung ganong argument na Filipino people, or at least the supporters of President Duterte, which we cannot argue. There are a lot of supporters out there of the president. We support his policy. Many of these same people are now against Marcos Jr. and the Marcos family. But in the past, in the recent past sa Pilipinas, ito ring mga taong ito na ngayon galit na galit kay Marcos Jr. na pinadala si Duterte sa ICC, sumuporta yan kay Marcos. No? And ang suporta nila kay Marcos dahil si Marcos daw kahit na nag-martial law, by the way, 40 anyos na mula nung natapos yan, si Marcos daw led to peace and order in the Philippines. Si Marcos daw, ito ang ginawa sa Pilipinas, ito ang nakatulong. So we've heard these arguments before, but in favor of Marcos. And now the same people who use these arguments are using it for Duterte. So there is no justification for mass murder. Kaya nga crimes against humanity ang charge, hindi lang murder. Because sa dami ng mga namatay sa drug war, hindi naman maipagkakaila yan eh. Kahit yung pulis sa panahon ni Duterte, kinilala na at least 5,000 and even more ang napatay sa drug war. Of course, they're denying that it was the police that carried out these killings. But who would be in a position to kill 5,000 people in less than 2 years? Right? There is no army, no armed group, even gangs of criminals who are capable of doing that. So, hindi justification, no, for mass murder yung naging ganito. Even that is debatable, no, yung outcome ng drug war. Kasi kung yun ang naging outcome ng drug war, na mapayapa na ang Pilipinas, no, sa dami pa rin ang nangyayari krimen sa hindi walang logic yung argument.